kahit ano pa yung status niyan right now, kahit nasa simula pa lang kayo or in progress na yan mga kapiksi, this will bring better changes sa inyo. Better benefits, better salary, better income, better yung increase, no? Ibig sabihin, mas mataas yung sahod, mas maganda yung benefits. Minsan kasi hindi sa sahod, no? Or hindi sa basic pay nagkakatalo. Sometimes yung mga benefits, may mga top up, no, na mas maganda. Kumbaga parang pag dinagdag mo dun sa sahod, mas malaki pa yung pwede nyong ma-take home mga kapiksi. But hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran para ngayong September to October para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign and Venus. So yung ating No Moon guys ngayong September ay sa September 21, tapos yung next na No Moon naman natin ay sa October 21 mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And, available na guys yung ating 2026 pick a card kapalaran para sa lahat ng zodiac signs guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na mga kapiksi. So, Libra, ito yung ating moon message para sa inyo guys. It's time to take action, no? So, ito yung the best time guys. The best time to take action is always now. Palaging ngayon yan, palaging sa present, kasi present lang naman yung nag-exist mga kapiksi. Yung past tapos na, yung future wala pa. So the best time to take action is always now. It's always today mga kapiksi. So if meron kayong mga gustong gawin or mga gustong ma-achieve sa buhay nyo guys, wag na kayong magpatumpik-tumpik, di ba? Itaboy nyo na yung manyana habits mga kapiksi. And just take one step at a time hanggang sa ma-reach nyo yung desire nyo, pero kailangan nyo talagang umaksyon. Ang pagkakaiba guys ng taong nakakaalam sa taong nagwawagi ay palaging nasa pagkilos mga kapiksi. Alright? Attune to the moon. Don't even think about giving up. Wag nyong isipin na mag-give up, sumuko sa mga dreams nyo guys. Always palaban tayo, no? Ipaglaban natin yung gusto natin. Syempre guys, kung meron tayong isang tao, bagay, sitwasyon na gustong-gusto nating makamit sa buhay natin, kahit anong mangyari, ipaglalaban natin sila, 'di ba? So, yeah. wag susuko mga kapiksi. Additional meaning nitong card na to guys, do your best and be happy with it, no? As long as ginagawa mo yung best nyo mga kapiksi, maging masaya ka, no? Because you tried, no? And kapag ginawa mo yung best mo guys, and sinabayan mo ng positibong mental diet, definitely magsasucceed kayo, no? Hindi pwedeng binibigay mo yung best mo tapos yung mindset mo negative. Hindi pwedeng ganun guys, kasi kahit ibigay mo yung best mo pero yung mindset mo negative, ang resulta niyan negative. Okay? So dapat binibigay mo yung best mo, nagdadasal ka, and yung mindset mo positive palagi para yun din yung mag-manifest sa physical reality mo. Okay? Avoid being brash right now. Iwasan yung magpadalos-dalos mga kapiksi, no? Kalmahan palagi, especially mga Libra guys, kasi kapag nai-stress kayo, no? Kung ano-ano yung napagdidesisyonan nyo sa buhay. So, kailangan palaging kalmado kayo mga kapiksi. And you need a 12-month plan, okay? So, kailangan meron kayong plano for the whole year. And dito sa channel natin guys, kung matagal na kayo, alam nyo yan, na palagi akong nagre-recommend na magplano kayo, mag-set kayo ng goals, short-term goals, tsaka mga long-term goals para kita nyo, no, kung may progress kayo sa buhay, para namomonitor natin, para alam nyo kung umuunlad kayo or nai-stuck lang kayo sa buhay nyo mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan.
Hanapin natin to guys, yung energy ng Libra at saka yung energy ng Moon. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Libra guys, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating moon energy mga kapiksi. Latag natin yung spread nyo guys. And sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items na makikita kayo guys sa description box tsaka sa comment section. Check out nyo na mga kapiksi. Ito yung sample guys. Ito yung aventurine. Ito naman yung citrine mga kapiksi. Papalapit ang pera sa inyo guys. Papalapit ang pera mga kapiksi. Yun yung strong energies na nakita natin. These are all positive energies guys, no? Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. So, yung iba sa inyo guys, if you are mga nag-a-apply, active na nag-a-apply mga kapiksi, yung iba sa inyo guys, I'm sensing na maaari kayo lumipat ng trabaho, no? Although hindi naman lahat, pero yung iba sa inyo parang nagpaplano na kayo na lumipat ng trabaho or nagpaplano na kayo na mag-abroad mga kapiksi. It's either abroad or lipat ng trabaho, but definitely there's going to be a change. Kapag naisip nyo na yan guys, ibig sabihin gusto nyo nang i-pursue. So nandun na kayo sa steps na yung iba siguro sa inyo, naghahanap na ng trabaho, naghahanap na ng mga job opening, ganyan. Tapos nagre-research na sa mga forum, kung maganda ba tong kumpanya na to, ganto, ganyan. So, nandun na kayo sa ganong stage, guys. Yung iba naman sa inyo, talagang pwedeng nagpasa na kayo ng resume or na-interview na kayo and nag-aantay na lang kayo ng mga job offer, mga kapiksi. Pero, sooner or later, guys, makatanggap kayo ng good news regarding do sa mga application nyo, mga kapiksi, o kaya naman makakapag-decide na kayo whether gusto niya na mag-apply sa iba or hindi, mga kapiksi. Pero kahit ano pa yung status niyan right now, kahit nasa simula pa lang kayo or in progress na yan mga kapiksi, this will bring better changes sa inyo, better benefits, better salary, better income, better yung increase, no? Ibig sabihin mas mataas yung sahod, mas maganda yung benefits. Minsan kasi hindi sa sahod, no, or hindi sa basic pay nagkakatalo. Sometimes yung mga benefits may mga top up, no, na mas maganda. Kumbaga parang pag dinagdag mo dun sa sahod, mas malaki pa yung pwede nyong ma-take home mga kapiksi. But yeah, definitely for some of you, ganun yung nakikita natin. If ever na yung iba sa inyo, if i-push nyo na lumipat ng trabaho or mag-iba ng kumpanya, asahan nyo na better benefits talaga yung inyong maririp or yung inyong maaani mga kapiksi. Okay? So, kaway-kaway sa mga nag-a-apply. Yeah, so push nyo lang mga kapiksi and magtutuloy-tuloy. Makakita kayo ng magandang resulta. And yung iba naman sa inyo guys, especially kung kakatayo pa lang ng negosyo nyo or magtatayo kayo ng negosyo, ano yan, kikita, no? Kikita ng bonggang-bongga. Pero kailangan nyo pagsikapan guys. Kasi sa una naman talaga, kahit na anong negosyo or investment, hindi naman agad malakihan yung balik niyan. Sometimes you have to struggle, sometimes kailangan mo pang timplahin, 'di ba, yung mga marketing strategies mo, mga kapiksi. Pero dadating ding time, especially nitong no moon season, na makikita mo na unti-unti nag-i-increase na yung sales mo, unti-unti dumadami na yung mga customers nyo.
Sa mga naka-resonate guys, if meron talaga kayong mga negosyo, meron tayong mga subliminal guys for business, no? Yung panghatak ng customer at saka dagdag kita, no? O dagdag income yata yun. Basta. Nakalimutan ko na yung title. Pero pakinggan nyo guys, sobrang makakatulong yun sa mga business nyo, mga kapiksi. Dito naman eto naman sa relationship guys, medyo nakakaramdam tayo dito ng konting negativity. Very slight lang kasi yung iba sa inyo in a relationship pero malungkot kayo, no? So ibig sabihin parang pwedeng malungkot kayo kasi pwedeng LDR kayo, no? As in literal na magkahiwalay. Syempre pag magkahiwalay malungkot. Pero yung iba naman, kahit hindi LDR, parang malungkot kayo in a way na parang hindi mo nararamdaman na nire-reciprocate ng person mo yung pag-ibig o yung attention na binibigay mo sa kanya. So in short, may imbalance, pwedeng unrequited love, or ibig sabihin hindi nasusuklian pag unrequited. Or kaya naman, mas lamang lang talaga yung effort mo. Baka naman yung person mo, hindi talaga siya showy, hindi talaga siya affectionate. Meron kasing mga ganong tao, guys, kagaya ng mister ko. Kasi depende yun sa environment, no? Yung ibang tao kasi, lumaki sila sa ganong klase na environment na hindi sila nag-I love you, hindi sila showy. So, kaya paglaki nila, ganon din sila sa mga partner nila. Parang hindi nila ma-express. Pero, meron namang iba na talagang very expressive kasi lumaki sila sa ganong environment. Like sa amin ng mga anak ko, pinalaki ko sila na ganon, palagi nag-I love you, palagi nagkikiss, palaging yumayakap. So, dala-dala nila yun hanggang tumanda sila. So, ganon, minsan nasa environment na sa pagpapalaki. But it doesn't mean na hindi nila kayo mahal, guys. It only means na baka ganon lang talaga sila. Alright? So, what else guys? Tingnan pa natin. Ito guys, i-mind nyo na tong mga matatamis na bunga na to, tong mga ani na to, itong mga magagandang balita, no, tungkol sa trabaho. I-mind nyo na sa comment section, mga kapiksi. So, ito guys, nakikita natin na may chance na umangat, no, ang inyong pamumuhay sa kaperahan. Sabi ko nga sa inyo guys, kapag lumipat kayo ng trabaho, mas aangat, magkakaroon ng increase, no? Parang mas magkakaroon kayo ng value. Kasi lalo na kapag mas mataas yung posisyon na in-applyan nyo, so parang tumataas yung market value nyo, mga kapiksi. So, yeah. And yung iba sa inyo talaga mag-i-increase ng sahod, mag-i-increase ng benefits, guys. Alright? So, that's something na kailangan nyo i-look forward. Ito naman guys, sa love naman, bukod dun sa sinabi natin kanina, meron ditong pwede magkaroon ng reconciliation or pagbabalik, mga kapiksi. Especially sa mga past lovers or sa mga na-ghosted guys, maaari magparamdam sa inyo yung inyong specific person with the intention na makipagbalikan, no? So, depende yan sa inyo kung good news or bad news. Syempre, yung iba gusto magpabalik, yung iba ayaw na. Pero meron tayong ganong klaseng energy na nararamdaman, mga kapiksi. So, comment down below if naka-resonate kayo dito, guys. Okay? So, ito guys, i-mind nyo na itong mga increase na to, no? Itong pag-unlad, pag-asenso, especially sa trabaho or sa kaperahan, kasi nakikita talaga natin na may increase, magandang pagbabago. And dito naman sa love, kung gusto nyo mapagbalikan, edi wow. Okay, so comment down below, Libra, guys, if naka-resonate kayo. And ito yung ating 2026 kapalaran. Pakinggan nyo na, mga kapiksi, kung nyo pa napapanood. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.